Lechon Paris, 80 pesos. Tabing ilog na parisan. Yun, magandang umaga mga tropa. Break-in ride ng dual sports na gulong natin, yung Shinko E705. Ang tinakbo pa lang ata nito nasa 30 or 40 kilometers, medyo madulas pa. So ito yung break-in ride natin bago yung ride natin sa darating na Sabado. Araw nga pala ngayon ay Huwebes, oras ay alas 10 ng umaga. Woohoo! Punta pala natin ngayon, magpupunta tayo sa Pakil, Laguna. Medyo nag-crave ako ng Paris tapos may natry akong Paris doon, bandang Pakil or Pangilata. Puntahan natin. Sakto mga 70 kilometers one way. So kung idulup natin or balikan around 150 to 180 kilometers ata, saktong break-in ride na rin. Woo! Dapat mas maaga ako alis, kaya lang late tayo nakabangon Chill ride muna hanggang makalabas tayo sa mga traffic. Ay, puntahan natin itong truck, mabagal to. Ay, tumigil yung jeep, di tayo mabot. Titigil to. Tayo na, naipit pa tayo tabi ng truck. Okay pa yung traffic ngayon, di pa ganun kalala, considering alas 10 ng umaga. Ito yung matarik na ano sa Antipolo pababa, going to Pililla. Nakakapanibago yung gulong, ang weird ng feeling, parang lumalaban siya. Medyo squirmy nga, tama yung sabi dun sa review. Yun daw yung cons ng dual sports tires, lalo sa mga liko. Nakaka 24 kilometers pa lang tayo dito sa bagong gulong natin. Kailangan natin maka 100 at least para ma-break in natin siya. Preparation na rin to para sa darating nating long ride ngayong weekend. Mamaya dire-diretso na to pagbaba natin ng Antipolo. Tapos na natin kung makadaan tayo ng Pililla Windmills or baka doon na tayo sa Pangil or Pakil, Laguna magpahinga. Pero bago yun, pagas muna tayo. Oras pala ay 10:33. Pa tayo, yari. Makulimlim. Yun, nakapagpagas na tayo. 58.55 pesos yung gasolina dito. Pababa ng Teresa ata na rin tayo. So, ride out na ulit. Natin kung saan tayo sunod na titigil. In 300 meters, continue straight onto Manila East Road, Zagbat, Pililla Road. Kaya pala ito yung lagi kong ruta is nung kabataan ko, dito ako madalas nagbibisikleta. So medyo kabisado ko na at saka komportable tayo dito sa ruta. And familiar tayo sa ruta. Usually pag may bago akong motor or gusto kong makilala yung motor, dito ako hindi dinadala. Usually nga lang night ride, Laguna Loop. Ngayon, tingnan natin kung mag-loop tayo or dito rin tayo dadaan pabalik. Or pwede, Marilaki tayo dadaan pabalik. Magpaparis lang ako dun sa may Laguna. Dire-diretso na tayo hanggang sa may Pililla Jollibee. Tapos pag after nun, puro twisties na ulit. Morong na pala tayo. Baluarte ng Morong. Habang diretso nito. Ito yung maganda sa Baras, mahabang diretso siya hanggang ang Pililla. Tapos mukhang lumapad na rin yung kalsada or mukhang pinaganda na yung kalsada kaysa nung last na balik ko. Hindi na ganun kadami yung ginagawa. Nga natin to. Uy, bangga. Baka mahina yung busina ko. Kasi nga natin mamaya nang walang helmet. Hindi ko masyadong marinig Or baka mabilis. Mabilis masyado yung takbo. Pililla Rizal. Dito na tayo, Pililla. Tapos malapit na tayo pumasok ng twisties ng Pililla or papunta ng Pililla Windmill. Dati pag binibisikleta ko to, nakakailang pahinga ako bago ako umabot dito Tapos pagdating dun sa may Bukana, sa may Pililla na twisties, doon na ako nagtutulak ng bisikleta. Ano kaya meron doon? Silipin kaya natin. Bonifacio Rapanan Boulevard. Hindi ko pa nakakita yun Try nga natin silipin. Uy, windmills Kita ko na Silipin natin. May Laguna Lake dito. Take the Kita yung next Laguna Lake. left, then turn right onto Manila East Road. Uy, hindi ko nakita yung hubs. Wala na. Take the next right, then turn right. May overlooking dito. Ayun! Meron nga. Yan, tataas ng hubs dito. In 150 meters, turn left. Uy, wala nang ibang view. Show na lang tayo dito. Dito pa lang tayo sa baba. Kita na yung mga windmills ng Pililla Ito yung usual stop ko pag madaling araw na Laguna Loop, yung Jollibee, 24 hours. Dito tayo sa kaliwa. Ito ang hindi ko pa nadadaanan, yung Hala-Hala. Pero next time, daanan natin yan. Nice one! Huling daan ko pa dito na may araw, nakabisikleta pa ata ako Woohoo! Solid!
Pero hindi tayo pwedeng mabilis. Hindi ko pa kilala yung bago kong gulong. Hindi pa tapos yung break-in niya. Dito natin ma-break-in yung gulong. Sakto, may mga bangkingan dito hanggang Mabitak, Laguna. Grabe yung init. Ano to? Balgonahe. Pag dito talaga ako dumadaan, naalala ko yung pagbibisikleta ko eh. Ilang beses ako nagtutulak dito paakyat eh. Tapos no choice ka kung di itulak or pumadyak. No choice kasi pag hindi ka sumipa, hindi ka makakauwi. 22 kilometers away tayo sa Pakil, dun sa Willis Pares. Kaya ko lang nalaman to kasi naglalago na rin ako dati ng motor nung nagpa-practice pa ako. Mukhang malapit na tayo bumaba ng Mabitak, Laguna. Ito na yung mga twisties sa dulo eh, after ng Pililya. Makulimlim nga. Weird ah. May probinsya na dito. Wow, ang ganda boy! Tipil lang natin mabilisan. Entry. Hi, ito na yung matatalim na liko. Hirap dito pag gabi. Hindi mo makikita sa ilaw mo pag lumiko ka eh. Bali ang nakikita mo lang, yung nakikita lang din ang ilaw mo. Or susundan mo lang talaga pag gabi, yung mga guhit-guhit lang sa kalsada. Eh no, ang sharp. Ito na ako. 18 kilometers away. Uy, Mabitak. Oh, Mabitak na to. Yung huling pababa na twisties. Tapos Pangil and Pakil, Laguna. Medyo nasasanay na ako sa handling ng mga bago nating gulong. Konti pa siguro or sakto yun pag pauwi. Nagagamay na natin. Mukhang nababawasan na rin yung dulas niya pag ginihiga ako eh. Tapos yung tire pressure niya medyo nilalaro ko pa. Nung una kasing kabit, ang nilagay nilang PSI is mas mataas din normal. Nasa 42 PSI yata and then 36. Para lang daw lumapat yung gulong. Then kahapon, binaba ko na siya sa yung sinabi sa akin sa shop, 34 likod, 32 harap. Yun nga lang, pag nag-ride ka na, umiinit yung hangin, so mas tumitigas siya. Eh, medyo nagagamay ko na naman, mga 50 kilometers pa siguro. Mas maganda na takbo nito. You know, nakababa na tayo ng Mabitak, Laguna. Sakto, 11:30 na. Few kilometers away, papunta dun sa kakainan nating Pares. Sana bukas siya ngayon. Sa taas medyo okay pa yung init eh. Pwede kaya tayong pasalubong, no? O nga, pili tayo mamaya. Kaya tayo mag-decide kung saan tayo dadaan. Kung dito ba or didiretso na natin Laguna Loop. Pero syempre, SLEX tayo pa uwi. Ayoko ng traffic sa Laguna. Ay, sakit ng kamay ko. May sunog na preno ba yun or plastic? Motor oh, tanggal stress. Woohoo! Na natin, 500 meters away. Parang malapit ata siya sa gasolinahan kung tama tanda ko. In 400 meters, your destination will be on the left. Ayan, dito banda yun eh, yung may ilog. Magal na tayo. Ayun, ano ba yun? Pagpas tayo. Ayun, nakita ko na. Your destination is on the left. Uy, manid yung kamay ko. Ito ba yun? Ito nga ata. Pakada tayo dito. Grabe init. Willis Pares. Sakto, inabutan natin bukas. Huling punta ko dito sa Kado eh. You know, sakto lunchtime galing natin. Ito yung almusal sana pero late lunch na. Lechon Pares, 80 pesos. Ayan, tayo natin. Ayan, tabing ilog na Parisan. Ayan. And Willis Pares. So, ano daw, Pangil pala yung lugar. Nandawin na tayo pa uwi. Pinag-isipan ko kanina kung dito ako dadaan ulit sa Mabitak, pa Antipolo, or doon tayo maglalago na loop pa expressway. Kaya lang, sabi rin nila kuya doon, ma-traffic daw yung Laguna papasok ng expressway. And mas mahaba. Parang 70 kilometers dito versus 110 kilometers dun sa kabila. So dito na lang tayo. Dami ko pala nakain doon kanina. Sulit pa rin yung Pares. 80 pesos yung lechon Pares. Tapos naka-isang extra rice tayo, 3 soft drinks, isang kape. Busog na busog, sulit yung ride. Yun nga lang, medyo tinanghali tayo, mainit. Dito lang din tayo dumaan para may mga puno-puno, hindi ganun kainit. Uy, bato. Busog na busog ako. Grabe. Oras pala ay 12:50, 10 minutes bago mag-alauna.
Tingin ko mga alas 2, alas 3, nasa bahay na tayo. Mountain Resort. Gusto natin yung next time. Ay, malubak! Kaya pala natin magpicture dun sa Mabitak na iHeart Mabitak na sign. Na natin kung makatigil tayo dun. Pero kung alanganin, diretso na natin. Ay, grabe, busog pa din ako. Hindi pa pumababa. Barangay San Miguel. Oras ay 1:00 ng tanghali. Ayun, Mabitak Laguna na nga pala. Nakita ko dun sa sign. Ay, busog pa din. Umaangat yung acid. Picture lang tayo dito, mabilisan. Hindi pa tayo makatigil. Diretso na natin. Uhuy! Tabingi. Okay, last liko. Saan natin para makapag-off-road tayo? Break-in natin to. Medyo off-road. In 600 meters, turn right. Ay! Matigas yung gulong. Ay, hindi siya rough road. Hindi dito. Wala na yung rough road. Wala na nga. Uy, wild horses. Wild ba itong mga to? Sabi ni Kuya sa kabila daw eh. Baka nga mali tayo na tanda. Wala daw way dito eh. Anyways, silipin na rin natin. Nandito na tayo. Take the next right. Ano yung kanan? Palabas? Walang rough road. Ito, may windmill oh. In 400 meters, turn right. Yun oh. Tanong nga tayo. Ay, walang matatanungan. Walang tao. Ayun. Uy. Take the second right. Sir, then ganda make a tanghali. U-turn. Saan po ang labas na tong dulo? Wala po yan. Dead end? Babalik din kayo. Ganyan lang po sa titingin kayo dyan. Bilang po Hindi to lalabas dun sa may windmill farm? Ay, hindi po. Wala na? Po ito. Oo nga, wala na sa mapa. Babalik po. Pero pwede pong sumilip doon, no? Dyan po yung parking yan. Salamat po. Dead end din pala to. Ikot na tayo. Silip lang sir, tapos ikot na. Dito lang sir. Agad dito lang? Sige. Wala na yung tagos dito, no? Doon sa kabila yun sir. Kabila? Sige. Paano? Pwede mag-picture dito? Sige. Sabi ko lang. Ay. In 300 meters, turn right. Ay, grabe init. Dito, parang may tinagos ako dati dito, nakabisikleta ako eh. Picture na lang tayo. Sayang, dead end na daw pala yun. Parang dati may tinagos ako dito papunta ng windmill farm eh. Bisikleta pa ako. Alam ko, pwede dun dati or baka ngayon maigpit na nga talaga. And pasukin sana natin yung mga trail dito, kaya lang ang daming sign na private property, so bawal talaga. Uwi na tayo. Ay, eto medyo rough road. Pwede na rin pagtyagaan para ma-break in lang yung gulo. Woohoo! Tama ba? Ayun, kanan daw. Private eh. In 600 meters, Hi. turn right onto Manila East Road, R5. Yes, sir. May konting detour lang tayo. Ayoko na dumaan ng windmill. Maraming may bayad doon sa may kabilang side. Ayun o, may mga wild na kabayo ata ito. Woohoo! Saan ka lulusot? Uy, kayang-kaya. Kumakapit sa buhangin. Woohoo! Ito tayo. Para lang ma-break in. Mas maganda tong bagong gulong natin sa mga gravel. Mas makapit. Mamaya tigil tayo pag may maayos-ayos na gasolinahan. Take the next right onto Manila East Road, R5. Continue on R5 for 21 kilometers. Ito ng mga windmills, oh. Uy, di tayo kasya. May poste. Ganda Laguna de Bay, oh. I mean, pag may araw, ay, medyo bumaba na yung ating kinain. Pero busog pa din. Medyo okay na siyang i-banking. Nawawala na yung dulas ng gulong. Parang lumapat na rin siguro siya. Hindi na siya yung bigla na lang nagiging skirmish pag lumili ko. Tatai ako, ah. Yari tayo dyan, boy. Wow! Wow! Halos nasa baba na rin tayo. Medyo tolerable pa yung init basta umaandar ka. Pero kung mabagal, traffic, ang init nito. Parang village, oh. Ginagawang village or subdivision. Ganda, may pabahay na doon. Ngayon ako dumaan ng may araw ulit. Kulay blue. Ganda. Hello. Yun, alas 2 ng hapon. Dito na tayo sa Cainta. Grabe yung init, mas lumala.
Mabilis pa rin naman siya feeling ko kumpara kung nag-Laguna Loop tayo tapos SLEX. Okay na rin na dito. Braking lang naman ang gulong eh. Ayan, naka 140 kilometers na tayo simula sa bahay kanina. Grabe init. Traffic pa. Tapos lang natin magpa-adjust ng salamin sa Market sa Sunny Studios. Oras ay alas 3. Dumating nga pala tayo dito around 2:30. Mag-ikot pa sana ako kaya lang masama na yung tiyan ko eh. Kaya uwi na tayo. Pasig, Patero. Siya tayo. Hindi na ako makakaikot. Siya tayo. Uwihan na at ako'y natatae. Not good, bro. Not good. Let's go. Sana di traffic. Grabe traffic, oh. Tapos mainit pa. Pass sa ganyan traffic. Yun, may problema tayo sa bagong gulong natin. 150 kilometers yung tinakbo. Brand new yung gulong. Nagkaroon ng biyak dito, lalo. Parang thread ata yung nakikita dun sa pagitan nitong hiwa. Then, chinek ko siya bago ako umalis. Actually, every long ride, chinecheck ko kung may pako or may biyak. Wala naman to kanina. Ngayon, nung pag-uwi ko, chinek ko, meron na nung ganito. Lalim. The next day. May problema tayo dun sa nabili nating brand new na Shinko E705. Chinek ko siya pag-uwi ko kahapon, around 150-160 kilometers pa lang itinakbo, pero may malaking crack na siya. Posible rin na nahiwa siya sa bato eh, so baka factory defect yung nangyari. Anyways, pa-check na rin natin kasi ite-trail natin, tapos may malaking butas, baka lalo lang lumaki pag dinala pa natin sa Mindoro bukas. Ay! Yung nakita palang manufacture date ng gulong is 4022, meaning 40th week ng 2022. So hindi ko sure kung normal ba na may malaki na siyang crack or butas. Yan yung butas niya, medyo tagos hanggang gitna eh. Hindi lang dun sa may thread or sa may spike. So medyo sketchy na yun. Oras nga pala ay alas 9 ng umaga. Malapit na naman tayo kaya chill. Nabot ng orange. J. Teodora. Tapos kaliwa. Tama ba? Ayos oh. Laki. Kan-ang ba yan? Tayo muna natin ito makaka bago tayo pumasok. Update nga pala natin, nakapagpalit na tayo ng gulong. Buti pinalitan ni Shinko Philippines. Maraming salamat. Sabi nila rare case daw yung ganon, yung nabibiyak or nagka-crack or posible baka na-tsambahan ako sa metal plates. Bira daw mangyari yung ganon or talagang tsambahan lang, pero at least kinover pa rin nila. Yung gulong pala nga natin is 4 days old. Kinuha ko siya nung Monday and araw ngayon is Friday. Oras ay 2:30. On the way na pa uwi. Another break-in period na naman sa ating gulong. Sana lahat maging smooth mamaya ang biyahe natin. At tabayanan nyo ulit mamaya ang biyahe natin papuntang Mindoro, day 1. Ride out siguro natin 11 PM or 12 midnight. Then kitain natin yung ibang tropa sa Shell SLEX. Sana lang makaiglip pa ako kahit papano para hindi tayo mabiyahe ng antok. And sana huwag masyadong umulan. Ay, ayoko pa naman ng ulan. Ay, dito wala pang ulan, oh. Hindi po umuulan dito. Doon pa lang sa Caloocan. Buti wala pang ulan dito. Kailangan pa natin mag-prep pala ng gamit para pag-iglip natin at pag-gising, ligo na lang. 563. Kaya na yung ambon. Maambon na rin dito. Wala pang ulan pero maambon na, oh. Stress pa lang. Nangyari dito, traffic. Friday night traffic. Phew! Lapit na tayo ng bahay. Pahinga na after nito. Pakain lang ng aso, ligo, tapos ready ng gamit, then iglip. Sabi naman pumasok.